Dito ka lang pala nagtatago. Kasama mo pa yung lalaking yan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ka pwedeng umibig sa hindi nating kauri. Napakatigas talaga ng ulo mo, Alma. Ipinagpalit mo si Ramon sa isang hamak na magsasaka. Nay, pakiusap. Hayaan niyo na po akong mamuhay ng payapa kasama ng lalaking mahal ko. Wala akong gusto kay Ramon. At kahit kailan, hindi ko siya mamahalin. Kailangan parusahan ng lalaking yan dahil sa paglayo niya sa'yo. Kaya pala bigla ka nalang nawala sa araw ng kasal niyo ni Ramon. Yung pala nakipagtanang ka na sa lalaking yan. Nay, pakiusap. Huwag niyong saktan si Pablo. Mahal ko siya. At sana naman ay hayaan niyo na kami. Hindi maaari. Kailangan mong magpakasal kay Ramon nang sa ganon hindi na tayo manatiling alipin at pinakamababang uri ng mga aswang. Minsan lang magpapakasal ang datong aswang sa kagaya nating mahihirap. Nay! Ayoko! Aray! Nasasaktan po ako! Bitiwan mo ang buhok ko, Nay! Kahit makalbo ka pa, basta madala lang kita kay Ramon. Pinahiya mo pa ako sa kanila. Walang iya ka talaga. Sa ayaw at sa gusto mo sasama ka sa akin. At ang lalaki niya nang papatayin ko. O kaya gagawin ko siyang aswang para maging isang alipin. Huwag, Nay! Maawa na po kayo kay Pablo. Sige, sasama na po ako sa inyo. Papayag na po akong magpakasal kay Ramon. Basta pakawalan niyo lang siya at hayaan niyo siyang mabuhay. Tapos ano? Gagawa siya ng hakbang upang patayin ang ating lahi. Papatayin ko na lang siya ngayon para hindi na siya makaperwisyo pa. Ay! Wag! Wag mong patayin ang ama ng anak ko! Lumagutok ang buto sa leeg ni Pablo nang ibalibag ito ng matandang aswanga. Naghihingalo pa itong nakatingin kay Alma at tumulo ang luha bago napapikit. Ilang buwan ka ng buntis. Walang yaka talagang babae ka. Ano na lang ang mukhang maihaharap mo kay Ramon? Patayin niyo na rin ako, Nay! Ayokong makasama si Ramon habang buhay! Marami na sa ating mga kalahi ang pinatay nila. Dahil inalila na nga nila tayo. Ang pagpapakasal mo kay Ramon ang siyang mag-aangat sa ating buhay. Gaga ka kasi. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Maliit pa naman yung tiyan mo kaya pwede mo pang ipaako sa kanya. Aray! Aray! Ay! Ang tigas talaga ng ulo mo. Pinahirapan mo pa ako sa paghahanap sa'yo! Kinaladkad ng inang aswang si Alma palabas ng kubo. Sinasampal pa nito ang anak dahil ayaw nitong sumama sa kanya. Kahit nagmamakaawa na tila bingi ito sa panaghoy ng anak. Nilisan nila ang kubo at iniwan ng walang buhay na si Pablo. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila na buntis ka dahil papatayin ka ni Ramon. Akala mo siguro hindi kita matutunton, ha? Patayin niyo na lang kasi ako. Dahil magiging impyerno rin naman ang buhay ko kasama ang lalaking yon. Pinapagaan ko na ang buhay mo, nagdadrama ka pa. Isa pa magiging hayahay din ang buhay ng anak mo kung ang kikilalanin niyang ama ay si Ramon. Ayoko nga, Nay. Naiintindihan mo ba ako? Ayoko sa kanya. Kahit kailan ay hindi ko siya mamahalin. Wala ka na magagawa pa. Akala mo siguro makakatakas ka pa. Babantayan kita hanggang sa ikasal kayong muli. Huwag na huwag kang magtatangkang tumakas dahil ako mismo ang puputol sa paa mo para mas mahirapan ka, swail ka! Kahit labag man sa kalooban na magpakasal sa lalaking hindi niya mahal,
ay napilitan na lamang siyang pumayag. Ngunit simula ng araw na yun ay pinag-isipan niya ng mabuti ang bawat hakbang na kanyang gagawin. Isa na ron ang ilayo ang anak sa lugar na yun upang hindi maging marahas katulad ng kanilang mga kalahi. Ilalayo kita rito, anak, dahil ayokong mamulat ka sa karahasan ng mga aswang. Hindi ako papayag na lumaki ka na parang hayop. Matapos ang kanilang kasal, ay nagsama na sila ni Ramon sa iisang bubong. Tiniis ni Alma ang bawat araw kahit hindi niya masikmura na makasiping ang datong aswang na hayok sa laman at sariwang dugo ng tao, na kahit kailan ay hindi niya magawang kumain. Dumating ang kapanganakan ni Alma. Sinabi ng mga kasama nila na animoy hindi umabot ng 9 na buwan ang pagbubuntis nito. Ngunit tikom ang bibig nila ng kanyang ina na si Aling Gloria sa katotohanan na hindi anak ni Ramon ang batang iniluwal ni Alma. May ganyang kaso talaga na maagang nanganganak. Ipagpasalamat na lang natin na malusog ang anak nila ni Ramon. Ay nako, siya ang susunod na leader ng ating angkan, ang poging bata Ang kanyang ilong at mga mata, nakuha niya kay Pablo. O siya, iwan niyo na lang kami ni Alma mga kasama. Ako na ang bahala na mag-asikaso sa kanya. Sa gayon makapagpahinga na rin siya. Salamat sa tulong niyo ha. Iligpit niyo na lang ang mga gamit. Nay, gusto ko pong uminom ng tubig. Nauuhaw po ako. Ito. Nakapagluto na rin ako ng lugaw. Para naman manumbalik na ang lakas mo. Maya-maya uuwi na rin si Ramon. Nasa bundok pa kasi siya Wala naman akong pakialam kung saan siya magpunta. Mas mabuti ngang wag na siyang magpakita Ayusin mo nga yung pananalita mo. Mamaya may makarinig pa sa'yo at isumbong ka kay Ramon. Naging sunod-sunuran si Alma sa lahat ng kagustuhan ng lalaki. Karamihan sa kanilang mga kasamahan ay nagtataka dahil poging bata ang anak ni na Alma at Ramon. Walang pagkakahawig sa datong aswang sapagkat mistiso ang sanggol habang si Ramon ay sarat ang ilong at may malaking mata. Hindi lang siya nagmana sa kanyang ama. Matapang ang dugo ni Alma Matangos ang ilong ng nanay niya Nay, parang ayaw ng anak ko na pinagkakaguluhan siya. Tingnan mo ayaw niyang tumahan sa kakaiyak. Pwede bang palabasin mo na ang mga taong yan sa bahay? Nasasabik lang silang makita ang bata. Ikaw naman Makalipas ang 2 buwan nagkaroon ng pagkakataon na makatakas si Alma sapagkat nagpaalam siya kay Ramon upang ipasyal ang kanilang anak. Pumayag naman ito basta't may kasama lamang sila. Nawili sa pagkipagkwentuhan ng babaeng kasama niya sa kakilala nito, kaya't pasimpleng naglakad-lakad palayo si Alma hanggang sa tuluyan na silang makalayo. Lakad-takbo ang kanyang ginawa. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang makitang isang truck na huminto sa daan, kaya't nakisuyo siya sa driver na makisakay patungong bayan. Manong, kailangan kong madala sa ospital ang anak ko dahil nilalagnat po siya. Sige na po, maawa na kayo sa akin. Naawa ang driver sa kanilang mag-ina, kaya't agad siyang pinasakay nito at pinarurot ang sasakyan. Sana hindi nila ako nasundan. Anak, lalayo tayo sa lugar na ito dahil ayokong maging katulad kanila. Mahal na mahal kita at ang tunay mong amang si Pablo. Bumaba sila ng bayan at nagpasalamat sa driver. Mahigpit niyang niyakap ang anak at naglakad kahit hindi niya alam kung saan patutungo. Maya-maya'y nakaagaw ng kanyang pansin ang bahay ampunan. Diyan ko iiwan ang aking anak. Ayun, may babaeng lumabas. Kahit papano'y alam ko kung sino ang kukuha sa kanya.
Dahan-dahang inilapag ni Alma ang sanggol sa gate at nagtago sa mga halaman. Nagulat ang babae nang makita ang sanggol matapos nitong magtapon ng basura. Anak, patawad. Ito lang ang naisip kong paraan upang mailayo kita sa mga aswang. Pangako, babalikan kita. Aayusin ko muna ang lahat dahil alam kong hinahanap na nila tayo. Magiging ligtas ka rito, mahal ko. Tahimik na umiiyak si Alma habang yakap ang lampin. Ipinanganak ang sanggol na may malapad na nunal sa batok, kaya't madali lamang niya itong makikilala. Pumasok na ang babae. Dala ang anak ko. Naway, maging ligtas ka, anak. Bibisitahin kita rito kapag maayos na ang lahat. Hindi pwedeng matuntun ka ng mga kalahi natin. Naluluhang nilisan ni Alma ang bahay ampunan. Saglit siyang napatigil sa pagtakbo at muling nilingon ang lugar kung saan ito iniwan ng anak. Ilang sandali muli siyang lumakad palayo, ngunit ipinangako sa sarili na hindi siya babalik sa lugar ng mga kalabang aswang. Lumaking tahimik ngunit magalang ang batang si Gabriel. Walang may gustong umampon sa kanya dahil madalas itong nagtatago at mahiyain. Ngunit nakaagaw ng kanyang atensyon si Ginoong Gustavo, isang mayaman na madalas bumibisita sa bahay ampunan upang magpaabot ang tulong sa mga bata. Nilapitan nito ang 8 taong gulang na si Gabriel at kinausap. Oh, bakit mag-isa ka rito, Yo? Ayaw mo ba makipaglaro sa ibang mga bata? Dito na lang po ako. Maya-maya tutulungan ko po si Nanay Lydia sa paghuhugas ng mga plato. Madalas kita nakikita mag-isa at dito ka lang palagi sa hagdan. Maglaro ka rin kasama mga batang yun, oh. Dito na lang po ako. Nalulungkot po kasi ako dahil wala na rito ang matalik kong kaibigan na si Mark. Inampun na po siya. Sir, bakit po ibang tao ang mag-aalaga sa amin? Bakit hindi po ang tunay na nanay at tatay namin? Hindi po ba kami nila mahal kaya iniwan nila kami rito? Gustuhin mang kayong alagaan ng tunay ninyong mga magulang, siguro may problema lang sila. O baka hindi pa sila handa sa kanilang responsibilidad kaya kayo nandito. Pero hindi ibig sabihin na hindi nila kayo mahal. Pero bakit iniwan nila kami rito kung mahal nila kami? Madaldal ka rin pala. Halika na. Dumating na yung mga pagkain na pinadeliver ko. At tulungan mo muna akong buhatin yun. Sige po, sir. Oh, gusto mo ba ng spaghetti at pritong manok? Opo. Abay, tamang-tama. Marami akong in-order dito. Magpakabusog ka mamaya, Gabriel, ha? Para naman tumaba ka. At saka huwag kang sumimangot. Sayang ang kapugian mo. Sir Gustavo, bakit po ang bait ninyo sa amin? Ikaw lang kasi ang palaging nakikita kong binibisita dito sa amin eh. At nagdadala ng masasarap na pagkain. Nanggaling din kasi ako sa hirap. Naging palaboy sa lansangan. Kaya alam ko ang sitwasyon nyo rito sa bahay ampunan. Gusto mo bang doon ka na sa bahay ko manirahan? Ang pamangking kong si Larry na lang ang kasama ko ron eh. Kaya lang, baka po bumalik ang nanay ko rito at hanapin ako. Oy, di sabihin natin kay Lydia na tawagan niya ako kapag pumunta rito ang nanay mo. Ayos ba yun sa'yo? Talaga po, sir? Oo naman. Gusto mo doon na rin siya sa bahay manirahan para magkasama na kayo. Sige po, sir. Sasama po ako sa'yo. Naging foster parent ni Gabriel si Ginoong Gustavo. Ramdam ng Ginoo ang pangungulilan ng bata sa pagmamahal ng mga magulang nito. Sapagkat maaga rin siyang naulila at nakikita niya ang sarili kay Gabriel.
Makalipas ang 1 linggo, ay isinama na ng Ginoo ang bata sa bahay nito. Oh, Gabriel, nandito na tayo. Ito na ang bago mong tirahan. Ang laki po ng bahay niyo, Sir Gustavo. Mas malaki pa po kaysa sa bahay ampunan. Abay, hindi naman. Malaki lang tignan dahil malawak ang parking area at ang garden. Papakilala kita mamaya kay Larry. May pagkapilyo ang batang yun pero mabait naman. Sige po, sir. Huwag ka mahiya dito, Gabriel, ha? Ituring mong sariling bahay ito. Kumain ka kapag gutom ka. At saka, sabihan mo lang si Mameng ng mga kakailanganin mo. Opo. Nabaling ang kanyang paningin sa lalaki na bumaba ng hagdan. Maangas sa mukha nito. Taliwas sa sinasabi ng Ginoo na mabait. Parang hindi naman mabait ang lalaking yan. Nakakatakot ang mukha niya. Ayan na pala ang Kuya Larry mo. Siya ang kasama mo rito dahil ang 2 anak ko'y nasa Amerika na nakatira. Dahil doon ang kanilang trabaho at may pamilya na rin. Ang asawa ko naman pumanaw na. Good afternoon po, Sir Larry. Anong good sa afternoon, ha? Sabi mo nga sa akin. Larry, wag mo naman takutin tong si Gabriel. Mamaya umiyak pa yan. Joke lang. Oh, Gabriel, welcome ka sa bahay na ito. Huwag kang matakot sa akin. Makulit lang talaga ako. Ihahatid ko na muna siya sa magiging kwarto niya, ha? Para makapagpahinga na tong si Gabriel. Tito, may babayaran pala kami sa eskwelahan bukas. 3,000 po. Parang walang katapusan na bayaran naman yan, ah. Nung 1 linggo humingi ka rin sa akin. Alam mo namang graduating na ako eh. Kung wala naman po kayong pera sa ngayon, maghahanap na lang ako ng paraan para magkapera. Magtatrabaho na lang ako sa fast food na pinapasukan ng kaibigan ko. Oh, eto na ang 5,000. Pati allowance mo na yan, ha? Maraming salamat, Tito. Siya, maiwan ko na muna kayo. May gagawin kasi akong project eh. Pangiting bumalik ng kwarto si Larry matapos na makahingi ng pera sa tiyuhin. Minsan ay wala naman itong bayarin, ngunit ginagastos nito ang pera para sa barkada. Bagamat naging masipag si Gabriel sa gawaing bahay, kahit na hindi siya inuutusan, kaya't naging madali ang trabaho ni Aling Mameng dahil sa tulong niya. Oh, Gabriel, bakit ikaw naghuhugas ng mga plato? Iwan mo na yan kay Mameng. Ayos lang po, Sir Gustavo. Wala naman po akong ginagawa para makapagpahinga naman po si Nanay Mameng. Ang bait mo talagang bata. Basta kapag napagod ka magpahinga ka rin, ha? Opo, sir. Kaya ko naman to eh. Malapit lang din ang paaralan sa bahay na tinutuluyan nila, kaya't nagpatuloy si Gabriel sa pag-aaral sa elementarya. Naging maganda ang buhay niya sa pangangalaga ni Ginoong Gustavo. Ngunit nararamdaman niya na hindi siya gusto ni Larry dahil minsan ay kinukutusan siya nito kapag nagkakasalubong sila at sasabihin lang na nagbibiro lamang ito. Nang araw na yun ay maagang umalis ng bahay ang Ginoo dahil may aasikasuhin ito sa talyer na pagmamayari nito. Habang nag-aalmusal si Gabriel ay napadaan ng lalaki sa likuran nito. Masarap ba ang pagkain, Gabriel? Oo kuya. Gusto mo bang ipagain na kita? Wag na. Nawawalan ako ng gana kapag nakikita kita eh. Nadala mo sa pagpapaawa si Tito, kaya kanya dinala rito. Unang kita ko pa lang sa'yo, nararamdaman ko may gagawin ka ng masama. Siguro magnanakaw ka, no? Hindi po, kuya. Kung hindi ka magnanakaw, siguro tauhan ka ng sindikato na kukunin ng loob ng Tito at sa huli, gagawan ng masama. Hindi ko po yan magagawa sa kanya. Sa bahay ampunan po ako nakatira. Ano po ba ang sindikato? Magmamang-mangang ka pa. Kunwari, hindi mo alam, ha? Nandidilat pa ang mga mata ni Larry habang pinipisil ang pisngi ng bata.
Binitiwan lamang nito si Gabriela nang dumating si Aling Maming na katatapos lamang maglaba ng mga basahan. Umakyat uli ng silid ang lalaki, ngunit matalim na tingin ang iginawa dito sa bata bago tumalikod. Namumuwang luha sa mga mata ni Gabriela, ngunit pinahid niya lamang yun at nagpaalam na sa katulong para pumasok sa paaralan. Kinagabihan, habang naghahapunan ay napansin ni Ginoong Gustavo ang pananahimik ni Gabriela. Tila ba'y takot ito, ngunit hindi magawang makapagsumbong. Oh, Gabriel, kanina ko pa napapansin na wala kang imik ha. May problema ba? May nang-away ba sa'yo sa eskwelahan? Wala po, sir. Kapag may problema ka, huwag ka mahiyang magsabi sa akin o di kaya sa Kuya Larry mo. Pamilya na tayo rito. Hindi magtatagal, magiging legal na kitang ampon. Kaya magiging anak na talaga kita. Ano? Akala ko ba pansamantalang maninirahan lang siya rito? Ayos lang naman na patirehin siya rito na hindi mo aampunin ng legal ang batang yan. Wala namang problema kung gusto kong legal ang pag-aampon sa kanya. Sumang-ayon naman ang mga pinsan mo Isa pa, masaya akong maging parte ng pamilya natin si Gabriel. Para na nga kaming mag-ama talaga dahil pareho kaming pogi. Baka kasi dumating ang mga totoong mga magulang yan at kunin siya kapag pinamanahan mo na yan. Ay naku, Larry, kung ano-ano talagang iniisip mo. Kumain ka na nga lang. Kaya siguro mukhang takot si Gabriel dahil tinatakot mo, no? Ay, hindi Nag-uusap lang naman kami paminsan-minsan At saka, bakit siya matatakot sa akin? Ang bait-bait ko nga sa kanya. Basta ayokong inaaway mo tong si Gabriel. Mabait siyang bata kaya pakikitunguhan mo siya ng maayos. Buwisit na batang to. Magiging kaagaw ko pa sa mamanahin ko. Bakit kasi kailangan niya mag-ampon pa? Nandito naman akong pamangkin niya. Oh, Larry, bakit ganyan ka makatingin kay Gabriel? Ayokong sinasaktan mo siya, ha? Sa oras na malaman kung may ginawa ka sa kanya na hindi ka nais-nais, ako makakalaban mo. Ano naman po ang gagawin ko sa kanya? Mabait naman ako. Tsaka, wag lang siya makulit o makakasira ng mga gamit ko para wala po kaming problema. Gusto ko lang na magkasundo tayong lahat sa pamamahay na ito. Ayoko ng away dahil pareho kayong importante sa akin kaya kayo narito. Hindi ko naman siya inaano At saka bunsong kapatid na ang turing ko sa kanya. Di ba, Gabriel? Tumango na lamang siya at nanatiling tahimik. Matapos kumain ay agad na siyang pumasok ng kwarto upang magbasa ng mga aralin. Bagamat muling sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Larry na baka miyembro siya ng sindikato. Bakit kaya niya naisip na miyembro ako ng sindikato? Si Nanay Lydia at ang mga bata sa bahay ampunan lang naman ng mga kasama ko Hindi ko magagawang saktan si Sir Gustavo na naging mabait sa amin. Mukhang siya pa nga tong salbahe, hindi ako Masayang ibinalita ni Ginoong Gustavo kay Gabriela. Naligal niya na itong inampona nang maayos na nito ang adoption paper. Narinig ni Larry ang usapan ng dalawa, kaya't kuyumang kamao nito dahil sa pagkainis. Hindi pwedeng manatili ang batang yan dito. Papahirapan ko siya para siya na mismo ang kusang aalis. Oh, Larry, nandiyan ka na pala. Halika rito, samahan mo kami ni Gabriel sa pagmimerienda. Busog pa ako, Tito. Nakapagmerienda na ako sa eskwelahan Ay, ikaw ang bahala. Ipagtatabi ka na lang namin. Para pag nagutom ka mamaya, may kakainin ka pa. Sige po, salamat. Malalim na bumuntong hininga si Larry bago tumalikod. Naririnig pa nito na masayang nagkukwentuhan pa rin ang dalawa. Dahilan na madagdagan ang pagkayamot nito. Kumain ka ng kumain, Gabriel. Ay marami pang pagkain, Tumataba na nga po ako. Hindi na po kasya sa akin ang mga damit ko. Ay, oo nga.
Sige, matapos mong kumain, bibili tayo ng damit sa mall at ng iba pang mga gamit mo. Pasensya ka na at nakalimutan kong ibili ka ng bagong damit. Ilang buwan ka nang nandito pero ilang piraso pa lang ang nabili ko sa'yo. Ganyan talaga kapag matanda na, nagiging malilimutin. Salamat po, sir. Pero ayos pa naman ang mga damit ko Medyo kasya pa naman. Anong sir? Anak na kita, kaya tawagin mo na akong papa, simula ngayon. Mababa na aga magkahalong tuwa at hiya sa mukha ng bata nang sabihin yun sa kanya ng Ginoo. Ngunit labis siyang nagpapasalamat sa maayos na pagtrato ni Ginoong Gustavo. Matapos nilang magmerienda, ay agad na silang pumunta ng mall. Nahihiya pa si Gabriel, ngunit ang Ginoo mismo ang pumipili ng mga mamahaling gamit. Sir Gustavo? Di ba sabi ko sa'yo, papa nang itawag mo sa akin? Papa, pwede naman pong sa ukay-ukay lang tayo bumili Mukhang mahal po ang mga damit dito. Doon po sa pinupuntahan namin ni Nanay Lydia. Dati, 3 piraso, 50 lang. Naku, hindi pwede yan. Kailangan bago at maganda ang damit mo. At saka di ba malapit na ang birthday mo? Sa susunod na linggo na nga yun Opo, ayos lang naman po sa akin kahit mumurahin lang ang mga gamit ko. Bunsong anak na ang turing ko sa'yo, kaya dapat maayos ang mga damit mo para naman kung makikita kayo ng totoong nanay mo, hindi niya sasabihin na pinabayaan kita. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan ninyo sa akin. Masisilayan ang tuwa sa mukha ng batang si Gabriel nang makita ang mga bagong gamit na pinamili para sa kanya. Gabriel, ipapahatid na lang kita mamaya sa driver May meeting pa pala ako sa kliyente ko mamayang 2:00. Dumaan sila sa isang gusali at agad na bumaba si Ginoong Gustavo. Tanging si Mang Kanor na driver ang kasama ni Gabriel pauwi ng bahay at muling bumalik din ang driver sa lugar kung nasaan ang amo nito. Habang papasok ng bahay, bitbit ni Gabriel ang kanilang pinamili. Sinalubong siya ni Larry na nooy maangas na nakatingin sa kanya. Aba naman, may bagong damit Pero parang hindi naman bagay sa'yo yan, bata. Dahil ang bagay sa'yo, mga basahan. Grabe ang pang-uuto mo kay Tito Pinaglaanan ka pa talaga niya ng panahon at salapi para legal kanyang ampunin. Tahimik lang na napatingala si Gabriel sa kanya at malamlam ang mga mata. Binatukan pa niya ito at nakita yun ni Aling Maming. Kaya't dali-daling tumakbo ang katulong patungo sa kinaroroonan ng bata at inilayo ito kay Larry. Ikaw, Aling Maming, wag na wag kang magsusumbong kay Tito dahil malilintikan ka rin sa akin. Inakay na lamang ng katulong si Gabriel patungo sa kwarto nito. Dahil napapadalas na nitong nakikitang sinasaktan ni Larry ang bata at pinagsasabihan ng masama. Ngunit hindi nito magawang makapagsumbong kay Ginoong Gustavo dahil maging siya'y maaaring gawa ng kwento ng binata at maaaring palayasin sa bahay. Lumipas sa mga taon hanggang makatungtong si Gabriel sa 3rd year high school. Hindi pa rin nakakagraduate sa engineering si Larry dahil pagbubulak-bulang inaatupag nito imbis na pag-aaral. Dahilan para madalas silang magtalo ng kanyang tiyuhin. Larry, ano tong nababalitaan kung 1 taong ka nang hindi pumapasok sa eskwelahan? Gayong madalas ka namang nanghihingi ng pera sa akin na pambayad ng tuition mo. Hindi ka na pumapasok pero hindi mo sinasabi sa akin. Nilulustay mo lang ang pera na binibigay ko sa'yo. Kasi Tito, plano ko kasing sa susunod na taon na lang ako magpapatuloy sa pag-aaral. Medyo nahirapan lang kasi ako ngayon. Inuuna mo pa kasi ang pagbabarkada na wala namang naidudulot ng mabuti sa'yo. May nakakita sa inyo sa bar at may nakapagsumbong sa akin na madalas raw kayo doon. Kung gusto mo makatapos ng pag-aaral, ikaw ang gumastos.
dahil hindi mo malalaman ang halaga na salapi na ibinibigay sa iyo kung hindi mo pinaghihirapan. Pero tito, mag-aaral na po ako na mabuti sa susunod na taon. Pangako ko po yan. Pangako ko sa inyo. Dahil sa galit ay napahawak si Ginoong Gustavo sa kanyang dibdib. Bigla itong natumba dahil inatake sa puso. Tumakbo si Gabriel at Maming patungo sa kinaroroonan ng Ginoo nang makita nila itong bumagsak sa sahig. Tito, sandali! Tatawagin ko lang po si Mang Kanor. Papa, dadalhin po namin kayo sa ospital. Huwag niyo po kaming iwan. Tumawag ng ambulansya si Aling Maming. Ilang sandali dumating rin ang mga ito dahil nagkataon na day off ng araw na yon ng kanilang driver. Tulungan niyo po si Papa. Iligtas niyo po siya. Umalis ka nga dyan, bata! Alam na ng mga nurse ang gagawin nila, kaya huwag mo na silang paalalahanan pa. Umiiyak na nakatanaw si Gabriel habang pinapasok sa ambulansya ang Ginoo na nooy nilapatan na ng first aid. Sumunod sila ni Aling Maming sa ospital. Ngunit bumagsak ang kanilang mga balikat nang sabihin ng doktor na pumanaw na si Ginoong Gustavo. Baka naman po, may paraan pa na maisalba ang buhay niya. Pakiusap, ulitin niyo po ang pagsusuri sa kanya. Huwag ka nga makulit, bata. Sinabi na nila na patay na si Tito, di ba? Kasalanan mo kung bakit siya inatake sa puso. Ginalit mo kasi siya. Gusto mo bang basagin ko yung bibig mo? Ikaw ang mahala sa bahay kaya namatay si Tito eh. Simula nang dumating ka, naging mainit na ang dugo niya sa akin. At ikaw na lang ang nakikita niyang tama. Ikaw may kasalanan ng pagkamatay niya, hindi ako. Bakit ako sisisihin mo? Ikaw nga itong kumukuha lang ng pera niya eh. Naka-uniform ka nga sa tuwing umaalis ng bahay, pero hindi ka naman pumapasok sa paaralan. Kahit maraming tao'y sinapak ni Dari ang binatilyo, kaya't inawat sila ni Aling Maming. Napasandal si dingding si Gabriela at niyakap ng matandang babae. Kuyum ang kamao ng binatilyo habang matalim na nakatingin sa lalaki. Hindi lang yan ang aabutin mo kapag inubos mo ang pasensya ko. Palamunin ka lang din naman. Hindi ka namin kadugo, kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng kung ano-ano, sampid! Binurol lang ilang araw si Ginoong Gustavo sa bahay nito. Dumating ang kanyang mga anak galing Amerika. Ngunit matapos ang 3 araw ay inilibing rin ito at agad na bumalik ang mga anak nito sa ibang bansa. Gustong palayasin ni Larry si Gabriela. Ngunit nakasaad sa habilin ng Ginoo sa testamento nito na hindi pwedeng palayasin si Gabriel sa bahay na yun dahil legal na nitong ampon ng binatilyo. Nadagdagan ang pagkamuhi ni Larry, kaya't hinayaan na lamang nito na tumira doon si Gabriel. Hindi naglaon ay nasangkot sa sindikato si Larry. Dinudukot nila ang mga kabataan at kababaihan para ibenta sa mga banyaga. Maging si Gabriel ay hindi nakataka sa grupo dahil siya mismo ang pinababantay sa mga bihag ng mga ito. Kuya, saan niyo po ko dadalhin? Hindi naman to ang daan ng bahay natin ah. Tumahimik ka nga! Ang ingay-ingay mo, mamaya mabangga pa tayo. Sino po yung mga batang kasama natin? Saan niyo po sila dadalhin? Malalaman mo lang yan pag nakarating na tayo sa pupuntahan natin. Kinabahan si Gabriel dahil nadidinig niya ang iyak ng mga bata. Nakikilala pa niya ang 3 lalaki na naroon na siyang kaibigan ni Larry. Ramdam niya na may masamang binabalak ang mga ito sa kanila. Kuya, pakiusap. Pakawalan niyo na po kami oh. May pasok pa ako bukas eh. Sino ba nagsabi sa iyo na mag-aaral ka pa? Simula ngayon, maninilbihan ka na sa amin. Ang laki ng atraso mo sa akin ha. Kaya pagbabayaran mo yun. Kuya, gusto ko na pong umuwi. Hinihintay na po ko ni Aling Maming. Sinabi ko na sa'yo na tumahimik ka. Gusto mo pa yatang masampulan eh. Kuya, wag! Pakiusap! Ilayo mo sa akin yung baril.
tatahimik na po ako. Inuubos mo kasi pasensya ko. Isang salita mo pa, pasasabugin ko na yung bunganga mong buwisit ka. Palakas ng palakas ang kabog ng kanyang dibdib habang lumalalim ang gabi. Ilang sandali pa'y huminto ang sasakyan sa isang gusali. Napansin niyang nakatayo sa pintuan ng babae na si Lina na kinakasama ni Larry. Pinababa sila ng kotse at pilit na pinapasok sa gusali. Kuya, ano po bang kailangan niyo sa amin? Bakit niyo kami dinala rito? Ang daldal mo, kanina ka pa. Sumunod ka na nga lang kasi. Mabuti naman at sinama mo na yung si Gabriel. Naririndi na ako sa iyak ng mga bata. Kuya, pauwiin niyo na lang po kami, pakiusap. Abay, hindi pwede. Perang dala ng mga batang yan. Bantayan mo silang mabuti ha. Dahil kung hindi, ikaw ang mananagot sa amin. Itinulak pa siya ng babae. Dinala ang mga bata sa isang silid habang si Gabriel ay nasa kabilang kwarto. Dinig na dinig niya ang pagmamakaawa ng mga bata at ng ilang kababaihan. Sumilip siya sa butas ng pinto at nakita niyang kinakaladkad palabas ng silid ang isang dalaga. Huwag ka nang magpakipot pa. Limpak-limpak na salapi ang kapalit mo, Day. Kaya huwag ka nang umiyak dyan. Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Binibenta siguro nila ang mga bihag. Kailangan kong gumawa ng paraan upang makatakas kami rito. Maging ako'y nasa panganib din. Hoy, Gabriel, lumabas ka nga dyan. Dalhin mo tong pagkain sa mga bata. Ang ingay-ingay. Kuya, hinahanap na rin po sila ng kanilang mga magulang. Pakawalan na po natin sila Itiko mo yung bibig mo. Dito na sila at walang makakalabas hanggat hindi ko sinasabi. At ikaw, wag na wag kang gagawa na ikagagalit ko dahil tatamaan ka sa akin. Malakas nitong binatukan ang binatilyo at muling inutusan na dalhin ang pagkain sa mga bata. Pagbukas ni Gabriel sa kwarto, ay tumambad sa kanyang paningin ang ilang mga batang namimilipit sa sakit dahil sa bugbog ng mga kalalakihan. Nalaman din niya na ginagamit ang mga ito sa malalaswang aktibidad sa pamamagitan ng internet. Kumain na kayo. Kukuha lang ako ng tubig at bimpo para mapunasan na yung mga sugat ninyo. Huwag na kasi kayong magmatigas. Yan ang napapala ng mga hindi sumusunod sa utos. Pasalamat pa nga kayo dahil binibigyan pa kayo ng pagkain eh. Sa susunod na hindi kayo sumunod, ay hindi na kayo papakainin. Naiintindihan niyo ba ako? Ate Lynn, baka pwedeng pakawalan na lang po natin ang mga bata. Wala po silang kamuwang-muwang sa pinagagawa sa kanila eh. Mabuti ngang wala silang alam, di ba? Pwede ba? Huwag ka nang makialam kung ayaw mong masaktan. Pero mali po ang ginagawa ninyo sa kanila. Baka mahuli po tayo ng pulis. Tanga ka ba? Paano tayo mahuhuli kung walang magsusumbong? Gawin mo na lang ang trabahong inuutos sa'yo. Ganun na lamang ang awa ni Gabriel sa mga bata at kababaihan na dinukot ni Larry. Minsan siyang sinasaktan ng mga ito sa tuwing naririnig ng mga ito ang iyak ng mga bata na hindi niya mapatahan. Ilang beses na rin siyang nagtangkang tumakas, ngunit hindi natutuloy dahil bantay sarado sila ng mga kasamahan ni Larry at ng kinakasama nitong si Lina. Wow! Nagpadala na naman ng pera si Afam. Sa susunod na linggo ay magpapadala siya ulit. Basta, mas bata ang ibibigay sa kanya. Hindi na sila naawa sa mga bata. Basta magkapera lamang sila. Pati ako, ayaw nila akong palabasin sa gusaling to. Ginawa na nila akong alila at tagabantay sa kanilang mga bihag. Anong tinutunga-tunga mo dyan, ha? Di ba sabi ko, patahanin mo yung mga batang umiiyak? Paano hindi sila iiyak? Masakit ang katawan nila sa pang-aabuso ng pinagbentahan nyo sa kanila. Kuya, maawa naman po kayo sa kanila. Pakiusap. Itigil nyo na po ang pagpapahirap sa kanila. Gusto mo bang pahirapan din kita?
Pasalamat ka nga't hindi pa kita binebenta sa mga banyaga eh. Napakasama niyo, Kuya Larry. Gagawin niyo lahat para magkapera lang kayo. Ni wala kayong pakialam sa pagdurusa ng mga bata. Ano sabi mo? Ha? Malakas na sinuntok ni Larry si Gabriel sa panga. Sinipa-sipa pa niya ang binatilyo nang bumagsak sa sahig. Hindi pa nakontento ay sinabunutan pa niya ito at pinagsasampal, kaya't pumutok ang labi nito. Huwag mo kong turuan sa gagawin ko. Ang pinakaayaw ko, yung nagmamarunong. Sa gawaing ito ako nagkakapera. Kaya hindi na ako nakakaramdam ng awa o salitang konsensya. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi ako tatablan nun. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko sukat akalain na aabot sa ganitong kasamaan mo. Pati ang iniwang mana ni Papa Gustavo na para sa pag-aaral ko, inubos mo na lahat. Pati ang bahay ibinenta mo pa. Tapos ngayon, mga kinabukasan ng ibang bata ang sinisira ninyo. Wala kayong puso, Kuya Larry! Bilib talaga ako sa katapangan mo, Gabriel. Noon parang tuta ka lang tignan. Ngayon marunong ka na sumagot, ha? Tignan ko lang ang tapang mong walang yaka. Hoy, tama na yan, Larry. Baka mapatay mo pa yan eh. Pag nangyari yun wala nang magpapakain sa mga bihag natin. Ayoko namang mag-asikaso sa mga yun. Dahil naiirita akong marinig ang ingay nila. Matabil kasi dila ng gagong to eh. Nilalabanan na ako. Kahit anong gawin niya, hindi naman yan makakatakas dito dahil bantay sarado. Umiinit na naman yung ulo mo. Ang daming pera kaya hinay-hinay sa pananakit. Sinuwerte ka lang ngayon, bata. Sa susunod na painitin mo pa ulo ko, hindi lang yan ang aabutin mo. Naintindihan mo ba ako? Gumapang si Gabriel patungo sa sulok ng silid at napayakap na lamang sa kanyang sarili. Dumudugo ang kanyang labi at masakit ang kanyang tagiliran dahil sa sipa ng lalaki. Pagbabayaran mo rin ang lahat ng kawalangyaan niyong ito. Hindi sa lahat ng oras ay aayon sa'yo. Makakatakas din kami sa impyernong lugar na to. Ipapakulong namin kayo. Anong tinitingin-tingin mo, ha? Ayan ka na naman. Tapalan mo nga ng pera yung mata mo para hindi ka na magalit sa batang yan. Kumukulo talaga ang dugo mo kay Gabriel noon pa man. Buwisit mula nung makita ko yan. Gabriel, puntahan mo muna yung mga babae. Sabihan mo sila na maghanda para bukas. Dahan-dahang lumabas ng kwarto ang binatilyo. Sinampal pa siya ng isang lalaki pagkalabas niya ng pintuan, dahilan para madagdagan ang sugat niya sa labi. Wala siyang magawa upang ipagtanggol ang sarili. Kahit masakit man ang katawan, ay tinungo niya ang silid kung saan naroon ang mga kababaihan. Napalukip-kip sa bawat sulok at mababanaag ang takot sa mukha ng mga ito. Maghanda raw kayo para bukas. Pasensya na kayo hindi tayo makakatakas sa ngayon. Maging ako bugbog ang inabot ko dito. Wala silang awa sa atin. Ito pala, tinapay, kumain na muna kayo. Hoy, Gabriel! Pagkatapos mong bigyan sila ng pagkain, lumabas ka na kagad. Sino nagsabi sa'yo kausapin mo sila? Sinundan pa talaga ako ng isang yon. Di sana siya nalang nagbigay ng pagkain dito. May sinasabi ka ba, ha? Huwag ka magtatangkang tumakas. Dahil hindi lang yan ang aabutin mo. Hindi naman ako tatakas Pinapasabi ni Ate Lynn na maghanda sila para bukas. Ay, oo nga pala. Magpaganda kayo. Dahil pipili ang 3 customer natin ng mga bata at sariwa. Huwag na huwag kayo magmamatigas. Dahil latigong aabutin niyo sa akin. Sige na, lumabas ka na rin. Ang sabi ni ate, pagpapahingahin sila. Paano sila makakapagpahinga kung tinatakot mo? Mamaya hindi pa sila makatulog niyan. Lumabas ka na rin dyan. Naaawa man si Gabriel sa mga bihag, ngunit hindi pa niya kayang itakas sa mga ito. Kahit anong iyak at pagmamakaawa, ay wala pa rin yung silbi sa mga taong nagbebenta sa kanila. Pumasok sa maliit na silid si Gabriel kung saan siya nagpapahinga. Humiga siya sa lapag
at tanging kapirasong karton lamang ang nagsisilbing banig. Ipinikit niya ang mga mata at inaalala ang masasayang sandali kasama ang mga bata sa bahay ampunan at si Ginoong Gustavo. Umagos sa mga luha sa kanyang mga mata hanggang siya'y makatulog. Samantala, napabalikwas ng bangon si Alma mula sa mahimbing na pagkakatulog nang makaramdam ng hindi mawaring kaba. Tumingala siya sa buwana at sumagi sa kanyang isipan ang kanyang anak at muling niyakap ang lampin. Mahal kong anak, kumusta ka na? Walang araw na hindi kita iniisip. 15 taon matapos kitang iniwan sa bahay ampunan. Pasensya ka na kung natagalan ng aking pagbabalik sapagkat maraming hadlang at alam kong mas mapanganib kung masusundan nila ako. Pinatay nila si inay sa pag-aakalang siya ang nagpatakas sa akin. Nahuli ako ng mga tauhan ni Ramon. Mabuti na nga lang at maaga kitang iniwan sa bahay ampunan na yon. Ngayong napatay ko si Ramon at nakatakas mula sa mga tauhan niya, babalikan kita, mahal kong anak. Ano kaya ang ipinangalan sa'yo nang nagpalaki sa'yo? Peter ang naisipan kong ipangalan sa'yo eh. Mahal na mahal kita, anak. Magkalayo man tayo, ngunit hindi ka nawala sa isipan ko. May nangyari bang masama sa'yo, anak? Dahil pakiramdam ko sa tuwing kumikirot ang nunal ko sa likod, ay masama ang pakiramdam mo. Dahil yun ang nararamdaman ko sa tuwing hindi maganda ang pakiramdam mo noon. Tila ba'y iyon ang nag-uugnay sa ating dalawa. Babalikan kita, anak. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na balang araw ay magkikita tayong muli. Nagising si Gabriel nang marinig ang malakas na sigawan ng mga kababaihan. Sunod-sunod din ang putok na kanyang narinig, kaya't napalukip-kip siya sa sulok ng silid. Ano kaya ang nangyayari? Bakit may mga putok? Hindi kaya may mga pulis nang nakapasok dito upang iligtas kami? Kung gayon makakatakas na kami sa lugar na to. Hoy, Gabriel! Anong tinutunga-tunga mo dyan? Tulungan mo si Vincent na ilibing yung bangkay ng walang hiyang babae yun. Buwisit! Bakit kuya? Ano po bang nangyari? Huwag ka na maraming tanong pa. Puntahan mo na lang ang kwarto kung saan naroon si Vincent at ilibing kaagad yung bangkay. Ilang beses na sinabing mag-ingat eh. Sige ho. Ay nako, uminit na naman ang katawan ni Vincent. Hindi talaga makontento sa isang babae lang. Gusto tikman lahat. Ayan tuloy, muntik na siyang paglamayan. Mabuti na lang at maagap niyang nabawi ang baril. Loko-loko talaga ang lalaking yun. Lahat ng babae dito tinikman na nga eh. Hindi pa makontento. Pinagnasaan pa ang bago. Yung pa naman sanang bibigay ko sa customer natin bukas. Bayad na ba yun? Oo, papalitan ko na lang. Mapapakiusapan naman siguro yun. Hindi masikmura ni Gabriel ang pinaggagawa ng mga ito sa mga bihaga. Sinusunod na lamang niya mga pinag-uutos ng mga ito dahil puro latay at sugat na rin ang kanyang katawan kapag hindi siya sumusunod. Nadat na niyang naliligo ng dugo ang babae at may tama ito sa ulo at dibdib. Ganun na lamang ang panginginig ng ibang kababaihang naroon. Nakita niyo bang sinapit ng babaeng to? Gagawin ko rin to sa inyo kapag nanlabang kayo. Ang tapang, wala namang binatbat. Kuya, bakit mo naman siya binaril? Pumalag eh. Kaya nang inabot niya. Kung pumayag na lang siya na siya, hindi pa niya makikita si kamatayan. Kawawa naman po siya. Hindi man lang siya mailibing ng maayos. Paano kung multuhin niya tayo rito? Nagpapaniwala ka pa talaga sa multo, ha? Magsimula ka na maghukay sa likod para maibawon ko na ito. Daliman mo ha, para hindi mangamoy.
Ano kaya kung ibalik mo na lang sa pamilya niya para naman mabigyan siya ng maayos na libing? Ang hina talaga ng utak mo, no? Eh di pag binalik natin to, mahuhuli pa tayo. Ang bobo mo talaga. Palibasa wala nang laman yung utak mo eh. Paano magkakalaman? Hindi nyo nga kami pinapakain ng maayos. Samantalang kayo, nagpapakasasa sa perang bunga ng kawalangyaan ninyo. Hoy, titignan mo na lang ba yan? O tutulungan mo ako sa pagbubuhat? Tutulong na po. Awang-awa si Gabriel sa babaeng pinatay ni Vincent. Naririnig pa niya ang tawanan ng mga kasamahan nito habang kinakantsawa ng naturang lalaki. Umiiyak ang binatilyo dahil hindi niya lubos maisip na magagawa niyang maglibing ng bangkay ng inosenteng tao. Ang dapat na ililibing dito, kayong mga asal hayop. Sana maranasan niyo rin kung paano niyo saktan at pahirapan ang lahat ng dinukot niyo. Sa gayon kayo naman ang magbakaawa at umiyak kagaya nila. Tumingala siya sa maliwanag at bilog na buwan at paulit-ulit niyang sinasambit ang hinanakit niya kina Larry at sa mga kasamahan nito. Tila ba'y nadidinig ni Alma ang panaghoy ng kanyang anak na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig habang nakatingala rin sa maliwanag na buwan. Nararamdaman kong nasa panganib ang aking anak. Lumalakas ang kanyang enerhiya ngayong bilog ang buwan. Batid kong kailangan niya ang tulong ko. Nagsimulang maglakbay si Alma palabas ng gubat, malayo sa lugar ng mga aswang. Doon siya pansamantalang tumira matapos niyang mapatay si Ramona at muling makatakas mula sa pagmamalupit ng datong aswang at ng mga kalahi nito. Pupunta siya sa bahay ampunan kung saan niya iniwan ang anak. Nagbantay siya ng sasakyan na mapapadaan hanggang sa sumapit ang umaga. Ayun, may truck. Kailangan kong makasakay doon. Buong magdamag na akong naghihintay. Malayo pa lamang ay ikinakaway na niya ang kanyang kamay. Kaya huminto ito at pinasakay naman siya ng driver. Tinakpan na lamang niya ng balabal ang kanyang peklat sa muka. Sa gayon ay hindi matakot ang driver sa kanya. Napansin niyang palingon-lingon ito sa kanya. Kaya't pinaliwanag niya ang nangyari sa kanyang muka. Huwag po kayong matakot sa akin. Hindi po ako masamang tao. Nagkaganito lang ang itsura ko dahil sa pagmamalupit nila sa akin. Kaya't nagkaroon ako ng malalim na peklat sa pisngi at noo. Napansin ni Alma na kumalma ang mukha ng driver. Mahigit 3 oras din ang kanilang nilakbay patungong bayan at agad siyang bumaba nang makarating sa palengke kung saan ang daan patungong bahay ampunan. Malaki na rin pala ang pinagbago ng lugar na ito. Marami ng gusali ang naipatayo. Pero nandito pa rin naman siguro ang bahay ampunan. Kailangan kong hanapin yun para muli kong makita ang anak ko. Ayun! Nagbago lang ang kulay ng pintura. Pero parehong pangalan pa rin ang nakalagay. Angel's Homes. Ay, mabuti na lang kahit papano'y tinuruan ako ni Pablo magbasa. Hindi ako masyadong nahihirapan. Babantayan ko ang sino mang lalabas dyan para makapagtanong ako tungkol sa batang iniwan ko. 15 taon na ang nakakaraan. Naghintay si Alma sa labas ng bahay ampunan hanggang sa lumabas si Aling Lydia upang mamalengke. Kaya't kahit puyat may tumayo siya mula sa pagkakaupo at dali-daling nilapitan ang matandang babae. Siya yung babaeng kumuha ng aking anak. Tumanda lang siya pero sigurado akong siya nga yun. Ale, magandang araw ho. Maaari ba kitang makausap saglit? Pakiusap, kahit sandali lang. Gusto ko lang kasing makibalita tungkol sa batang iniwan ko.
15 taon na ang nakakaraan. Yung batang lalaki na may malapad na nunal sa leeg. Saglit na napahinto si Aling Lydia at kinausap si Alma. Ayaw pa sana nitong magbigay ng impormasyon tungkol kay Gabriel, ngunit mapilit ang babae. Kaya't sinabi na nito na may umampun sa bata. Ngunit namatay rin ang matandang umampun rito, at sa pagkakaalam nito ay naiwan sa kamag-anak ng Ginoo. Pero wala na silang alam kung nasaan na si Gabriel. Maraming salamat sa impormasyon. Hindi ko naman guguluhin ang buhay ng anak ko kapag nalaman kong masaya na siya sa buhay niya ngayon. Ang gusto ko lang, masiguro na ligtas siya. Dahil ayokong sapitin niya ang masalimuot na buhay na nangyari sa akin. Matapos nilang makapag-usap, ay agad nang sumakay ng tricycle si Aling Lydia. Naiwan sa kalsada si Alma. Nilalayon siya ng mga tao sa pag-aakalang baliw siya o di kaya natatakot dahil nakatalokbong siya ng balabal upang maitago ang mga peklat sa kanyang muka, sanhi ng pagpapahirap ni na Ramon sa kanya. Anak, alam kong kailangan mo ng tulong ko. Nararamdaman ko ang bawat sakit na nananalaytay sa katawan mo. Gabi-gabi kong naririnig ang iyak mo na umaalingaw-ngaw sa aking pandinig. Hindi ako susuko na hanapin ka at aalamin ko kung sino ang nananakit sa'yo. Hindi na malaya ni Alma na nakarating na siya sa isang fast food chain. Malakas na bumusin ang itim na sasakyan nang bigla siyang tumawid sa kalsada. Hoy, tanda! Magpapakamatay ka ba? Kung wala lang talaga mga taong dumadaan, sinagasaan na kita eh. Tumabi ka nga dyan! Paharang-harang ka sa dinadaanan ko eh. Siya ang lalaking nakikita ko sa aking panaginip. Ilang araw na. May patalim at sinasaktan ng batang lalaki. Hindi kaya may kaugnayan siya sa anak ko? Bingi ka ba o bulag? Gusto mo yata sunduin ka na ni Kamatayan eh. Kamatayan? Kaano-ano mo ba siya? Pilosopo ka pa ha? Kung sasabihin kong kakambal ko si Kamatayan, aalis ka na ba sa daan? Aalis ka o sasagasaan na lang kita? Matalim siyang tinitigan ni Alma, maging ang kasama nitong babae. Tumabi sa gilid ng kalsada si Alma, ngunit ibinato ni Larry ang ninunguya niyang chewing gum sa babae. Hoy! Bakit sa akin mo itinapon ang iyong basura? Mukha ba akong basurahan? Mukha kang basahan. Paharang-harang ka pa sa daan. Buti sana kung mapagkakakitaan ka eh. Eh kahit asong ulol, ayaw sa'yo. Bastos na lalaking ito. Kailangan ko siya sundan dahil nararamdaman kong may alam siya kung nasa ng anak ko. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Ha? Siguro napupugian ka sa akin, no? Tumabi ka na nga. Mamaya magbago pa ang isip ko at kumalat pa yung utak mo sa kalsada. Humarurot ang sasakyan habang matalim na tinatanaw yun ni Alma. Dinampot nito ang chewing gum na itinapon ng lalaki at umusal ng mga salita bago nito inilagay sa plastic. Tingnan ko lang kung sino ang susunduin ni Kamatayan. Ang lahat ng nagpapahirap sa akin ay pinatay ko na, maging ang dating asawa na walang ginawa kundi ang alilain ako at patayin ang mga malalapit sa akin. Pwes, ikaw ang isusunod kung animal ka. Bukod sa pagiging aswang, ay natutunan ni Alma ang pambabarang sa tulong ng matandang babae na minsan na niyang nakasama sa gubat. Bago pa siya hulihin ng mga tauhan ni Ramon, ilang beses din siyang nabigo ng isagawa niyang itinuro sa kanya na matandang babae. Hanggang sa nagtiyaga siyang isagawa ang mga orasyon at unti-unting lumakas bilang isang aswang na mambabarang dahil sa puot na kanyang nararamdaman.
At yun ang naging sandata niya upang labanan ang mga kampo ni Ramon. Hanggang sa magtagumpay siyang paslangin ang lahat ng nanakit sa kanya. Isa na roon ang datong aswang. Ayun, may mga papel at karton. Gagawa ako ng manika. Siya mismo ang magdadala sa kanyang sarili sa kamatayan. Hindi na ako ang dating Alma na iyakin at palaging nagmamakaawa kung inaapi. Ipalalasap ko sa kanya kung paano pahirapan. Ayon na rin sa kasamaang ipinapakita nila sa itinuturing nilang basura. Ayan, naporma ko na ang manikang papel. Ngayon, ang chewing gum na ito ay papaikutin ko sa liig mo. Tingnan ko lang kung hanggang saan ang angas mo. Samantala, muntik nang mabangga ang sasakyan na minamaneho ni Larry. Mabuti na lamang inaapakan ito kaagad ng preno. Ano ba, Larry? Gusto mo na bang mamatay? Magdahan-dahan ka naman sa pagmamaneho. Ha? May anino kasing biglang humarang sa daan eh. Hindi ko makita ang kalsada. Wala naman akong nakita. Sinabi ko na sa'yo na tigil-tigilan mo muna ang paghit-hit ng pinagbabawal na gamot. Kaya ayan, kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Ako na kang magmamaneho dyan. Mamaya madisgrasya pa tayo. Parang sakit ng lalamunan ko. Parang natutuyot. May tubig dyan. Baka lalagdatin ka. Kaya uminom ka na ng gamot bago pa yan lumala. Ilang araw ka nang hindi natutulog eh. Mamaya, magpahinga ka na lang. Kami na ang bahalang mag-asikaso sa mga kliyente natin. Nandyan naman si Vincent tsaka si Ron. Lynn, ang babae, mukhang sinusundan niya tayo. Ayun siya, nakikita ko sa side mirror. Nasaan? Wala naman Ay nako, guni-guni mo lang yan. Noong nakaraang araw inakala mong pusa ang batang tumatakbo, kaya binaril mo. Magpahinga ka na nga. Ikaw yata itong sabog eh. Ayan, malapit na siya sa atin. Ang layo-layo na ng tinakbo ng sasakyan natin. Hindi na niya tayo masusundan nun. Wala akong nakikita, okay? Hindi kaya siya isang multo? O di kaya masamang espiritu? Akala ko ba'y pera lang ang pinaniniwalaan mo? At hindi ka naniniwala sa multo. Kaya ang dali lang sa'yong pumatay, di ba? Pero sinusundan talaga niya tayo. Nawawala-wala siya, pero konti na lang at maabutan niya na tayo. Pagod lang yan, Larry. Matulog ka na nga. Kung ano-ano pa ang iniisip mo Mamaya, kakalma ka rin dahil tumawag na ang dalawang afam sa akin at magpapadala sila ng pera. Balisa habang pinagpapawisan ng malamig si Larry sa loob ng de-aircon na sasakyan. Namumutla rin siya, kaya't uminom siya ng tubig. Ngunit tila ba'y hindi niya malulun ng tubig dahil sa sakit ng kanyang lalamunan. Nararamdaman kong unti-unting tumatalab na sa iyong katawan ang ginagawa ko. Paglalaruan muna kita bago ka patayin. Malapit ko na rin matuntun kung saan ang aking anak dahil palakas ng palakas ang enerhiyang nararamdaman ko mula sa kanya. Napatigil sa pagtusok ng matulis na bato sa manikang papel si Alma nang bigyan siya ng mag-ina ng tinapay. Biglang napatitig siya sa batang lalaki at naluluhang tinanggap ang inaabot itong pagkain. Maraming salamat sa inyo. Kahit papano'y may mabubuting tao pa rin sa mundong ito. Ilang sandali pa'y umalis sa mag-ina habang napangiti siyang tinatanaw ang mga ito palayo. Muling nabaling ang paningin niya sa manikang papel at natatawang pinagmasdan ito.
Pagdating ni Larry at Lynn sa gusaling pinagtataguan nila ng kanilang bihag, ay tila ba'y hindi mapakali ang lalaki. Dumiretso ito sa pinagpapahingahan nila ng kwarto at lumaklak ng gamot na pampakalma. Nadaanan pa nito si Gabriel na nagwawalis at nasagi pa niya ito. Tumabi ka nga! Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Gabriel, pakisabi kay Vincent na siya na muna ang bahalang pumili sa mga babae dahil masama ang pakiramdam ng kuya mo. Sige po ate. Buti sana kung mamamatay na yang si Larry para naman mabawasan ang salot sa mundo. Oh, bakit parang wala yata sa sarili si Larry? Ay, hindi ko alam. Hindi naman ako nagtatanong. Baka mainit na naman ang ulo nun. Linisin mo muna yung 3 kwarto. Mami, may matinding bakbakang magaganap. May 3 customer tayo ngayon. Kaya tiba-tiba na naman tayo. Gusto nilang personal na mahawakan ng mga bebot. Ayaw na nila sa internet lang. Palala ng palala na talaga ang kahalayan na ginagawa nila sa mga babae. Sana naman may tumulong na sa amin para makawala na kami rito. Marami na rin silang pinatay. Ngunit parang hindi man lang sila nakukonsensya. Sumapit ang gabi. Kahit anong gamot ang inumin ni Larry, ay hindi pa rin napapawi ang nararamdaman nitong sakit sa katawan. Dadalhin na lang kita kaya sa ospital para mabigyan ka ng tamang gamot. Aray, ang sakit ng katawan ko. Hindi ko na talaga kaya. Siguro mangkukulam yung babaeng pulubi kanina. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganyan? Siya lang naman ang nakasagutan ko kanina eh. Isa pa, nakita kong sinusundan niya tayo. Oh, halika na. Bago ka pa mamatay dyan. Dahil sa'yo, hindi tuloy na tuloy ang mga big time na customer natin. Hindi ko nasagot muli ang tawag nila kanina eh. Pera na, naging bato pa. Ako pa talaga ang sisisi mo. Nakikita mo namang sumasakit na ang buong katawan ko, di ba? Aray! Nandiyan naman sina Vincent at Rona. Inalalayan ng babae si Larry palabas ng kwarto. Tinulungan din sila ng mga kasama nito na sumakay ng kotse dahil kahit maglakad ay hindi na makayanan ng lalaki. Nagkaroon ng pagkakataon si Gabriel na itakas sa mga kababaihan kaya't sinabihan niya mga ito na magsipaghanda. Kinuha niya ang pala na ginagamit niya sa paghuhukay ng lupa upang gawing sandata laban sa mga kalalakihan. Oh, Vincent! Bakit ka napahinto sa pagmamaneho? Kailangan na nating madala sa ospital si Larry. Hindi na talaga niya kaya ang sakit ng tiyan at lalamunan niya. Bilisan mo na. Gusto mo talaga akong mamatay na. Aray. May babaeng nakaharang sa harapan natin. Nakakatakot ang itsura niya. Parang aswang. Babae, sinasabi ko na nga ba, sinundan niya tayo, Lynn. Nandito siya. Malakas ang pakiramdam kong nandito ang aking anak at ang mga taong ito ang nagpapahirap sa kanya. Ilang sandali pa'y may narinig silang sunod-sunod na putok na pinakawalan ng isa sa mga tauhan nila dahil nakita nito si Gabriel at ang mga kababaihan na nagtatangkang tumakas. Ngunit binato siya ni Gabriel at tinamaan ito sa noo, dahilan para matumba ito sa lupa. Lintik na batang yon! Itatakas pa ang mga bihag! Sandali, at bababa muna ako. Sagasaan mo na lang ang nakikita mong aswang o mangkukulam man yan. Dahil wala naman akong nakikita. Puro kayo bangag. Tarantado ka, Gabriel! Ang sakit ng noo ko Aray! Gabriel, siya ba ang anak ko? Nararamdaman kong nandito ang anak ko. Kailangan ko siyang iligtas sa mga taong ito. Ganun na lamang ang takot ni Vincent nang makitang biglang naging itim na usok ang babaeng binangga niya. Nagpalinga-linga pa ito sa paligid, ngunit hindi niya na ito nakita.
Nakapasok ng gusali si Alma nang hindi napapansin ng mga kalalakihan. Kitang-kita niya kung paano paghahampasin ni Lina ang binatilyo gamit ang sintro nito. Walang yaka! Sinabi ko na sa'yo na malilintikan ka kapag kinalaban mo kami! Ate! Gusto mo siguro ikaw ang isusunod kong ilibing sa hukay, no? Hindi na po ako uulit! Pakiusap ka! Tama na po! Anong tama na? Sinubos mo talaga ang pasensya ko, Gabriel! Ito ang dapat sa'yo para magkanta ka! Tama na yan! Walang kalaban-laban ng bata! Mapanakit ang kamay mong to, kaya dapat nang putulin! Ikaw? Paano mo kami nasundan dito? Bitiwan mo nga ang kamay ko! Unang kita ko pa lang sa inyo. Alam ko nang wala kayong gagawing tama. Matapang lang kayo dahil may mga baril kayo. Etong sa'yo! Aray! Ang braso ko! Bitiwan mo ako! Pinilipit ni Alma ang braso ni Lina bago niya ito ibinagsak sa sementong sahig. Napabaluktot pa ang babae dahil sa naramdaman nitong sakit. Nagtago si Gabriel nang magpakawala ng putok ang isa sa mga tauhang naroon. Ngunit maliksi itong nailagan ng hindi nila kilalang babae. Nanilisik ang mga mata nito at tila ba'y galit na natuon ang pansin sa taong nagpapaputok. Gusto mo bang maramdaman kung gaano kasakit ang matamaan ng bala? Ngayon, itutok mo sa iyong ulo at kalabitin ang gatilyo. Bakit sinusunod niya ang sinasabi ng babae? Parang hindi niya makontrol ang kanyang kamay. Sino kaya ang babaeng yon? Bakit siya nandito? Pero hindi bale, siya na siguro magliligtas sa amin. Demonyo! Kampung ka ng demonyo! Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to! Ayoko pang mamatay! At sino ang gusto mong mamatay? Ako! Ilang sandali pa'y kinalabit ng lalaki ang gatilyo at nabutas ang sintido nito na siya mismo ang may kagagawan. Nabaling ang pansin ni Alma sa binatilyo at nilapitan niya ito. Napansin niya ang malapad na nunal sa leeg ni Gabriela, kaya't napagtanto niyang yun na ang kanyang anak. Ang laki-laki mo na, anak. Parang pinagbiyak na bunga kayo ng Tatay Pablo mo. Ano pong ibig mong sabihin? Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi ako masama katulad nila. Utusan lang nila ako rito at sinasaktan sa tuwing hindi ko nagagawa ang kanilang pinag-uutos. Hindi kita papatayin. Itatakas kita rito. Manang, itakas na rin natin ang mga bihag. Marami silang dinukot para pagkakakitaan. Bago tayo tumakas, kailangan nating iligpit ang masasamang tao na yan. Sa gayon, ay malaya tayong makakaalis sa lugar na ito. Pilit na inaabot ni Lina ang barila na bitiwan ito na naroon sa sahega. Ngunit naunahan siya ni Gabriel na kunin yun at inapakan ang kamay nito. Aray! Gabriel! Walang yakang bata ka! Bitiwan mo ang kamay ko! Aray! Ang buto ko! Ang salbahe ninyo! Sinira niyo kinabukasan namin dahil sa kagustuhan niyong magkapera na hindi niyo pinaghirapan. Mga wala kayong puso. Dapat kayong ilibing sa hukay. Hindi ang mga inosenteng bata at kababaihan na namamatay dahil sa kasamaan niyo. Ikaw ang papatayin ko! Makawala lang ako! Anong sinabi mo, ha? Ngayong nandito na ako, hindi na ako papayag na saktan niyo pa ulit ang anak ko! Anak? Anak mo si Gabriel? Malakas ang pakiramdam kong siya ang batang iniwan ko sa bahay ampunan. 15 taon nang nakalilipas. Minsan ko na siyang iniligtas sa mga taong gustong pumatay sa amin. Sa pag-aakalang magiging ligtas siya
kapag nakalayo na kami sa kuta ng mga aswang. Ngunit, wala kayong pinagkaiba sa mga masasamang aswang. Kaya't ang dapat sa inyo ay parusahan. Anong nangyayari sa mukha mo? Bakit biglang nangitim yung mga mata mo? At tinutubuan ng ugat ang iyong balat? Laking pasasalamat ko sa inyo kung bakit natuntun ko ang aking anak. Dahil may silbi rin kahit papano ang kawalang hiyaan ng kasama mo. Tama si Larry. Isa kang mangkukulam. Aswang! Oh, bakit parang takot na takot ka na ngayon? Kanina lang ang lakas ng loob mong manakit sa batang ito. Gusto mo bang halukayin ko ang laman mo bago patayin? Tumakbo si Gabriel palayo kay Alma na nooy nagpalit na ng anyo bilang aswang. Sinakal nito ang babae at binitin at tinabay papel lamang ito. Lumakas ang pag-ihip ng hangin na siyang dumagdag sa takot ng mga tao sa loob ng gusaling yun. Hindi ako makahinga. Bitiwan mo ako. Sa bawat daing mo'y mas nananaigang kagustuhan kong patayin ka. Sapagkat nararamdaman ko ang enerhiya ng mga kaluluwang pinatay niyo na humihingi ng hustisya. Mga wala kayong awa, kaya't hindi rin kayo dapat nakaawaan. Bitiwan mo ako. Dahil sa galit ng isang babaeng nandoon kinuha nito ang pala kay Gabriel at umiiyak na pinaghahampas ang ulo ni Lina habang sinasakal ito ni Alma. Hindi ito tumitigil hanggang di nito nababasag ang bungo ng babae. Binitiwan ni Alma ang lupaypay na katawan ni Lina na duguan at tuluyan nang nawalan ng buhay. Hindi nga siya namatay agad sa sakal ng ale. Ngunit namatay naman ito sa tibay ng pala. Ayos ka lang ba riyan, anak? Opo, Manang. Huwag kayong matakot sa akin dahil hindi ko kayo sasaktan. Ang mga walang hiyang taong ito ang gusto kong pahirapan. Inutok ng 2 tauhan ang baril kay Alma. Ngunit laking pagtataka ng mga ito na hindi ito pumutok. Nilapitan sila ng babae na nooy galit na nakatingin sa kanila. Gusto nilang tumakbo palayo, ngunit tila namanhid ang mga katawan nila. Nilapitan sila ni Alma. Gamit ang mahaba nitong kuko, ay binutas niya ang tiyan ng mga ito at hinalukay ang laman loob. Hindi siya normal na tao. Aswang nga ba siya? O sinaniban ng mga inilibing namin? Wala kayong karapatan na mabuhay kung mananakit at mga alipin lamang kayo ng mga bata. Ang lakas niya, ang dali niyang napatay ang mga kalaban. Mabuti na lang at dumating siya. Kung hindi wala na talagang pag-asa na makaalis pa kami rito. Kahit na anong gawin ni Vincent sa sasakyan ay hindi pa rin ito umaandar. Nagsisisigaw sila ni Larry sa loob ng kotse nang biglang gumalaw ito na tila niyuyugyoga. Ano nangyayari? Paandarin mo na sa sasakyan para makalis na tayo rito. Mamaya mabutan pa tayo ng babae at kung ano pang gawin sa atin. Hindi ko nga mapaandar Walang iya talagang babaeng yun. Pinatay niya ang mga kasama natin, magbabayad siya. Larry, paano tayo makakaalis dito? Papalipit na siya. Mukhang tayo naman ang isusunod niya. Maging sila ay pinatay ng demonyong yan. Sinong demonyo? Di ba mas masahol pa kayo kaysa sa akin? Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Saan ka na naman duwan? Oh, bakit natatakot ka? Kanina kung kutsain at duraan mo ko, parang ang tapang mo. Ikaw palang may kasalanan kung bakit nandito ang bruhang yan, Larry. Hoy, babae! Kung galit ka kay Larry, siya na lang ang patayin mo.
Hindi naman kita inaano eh. Tanga! Wala akong kasalanan sa kanya. Siya nga itong parang-arang sa daan eh. Buti nga hindi ko pa siya sinagasaan. Kahit nahihirapan ka na, hindi pa rin nagbabago ang ugali mo. Garapal pa rin. Patayin mo na lang ako. Walang iya ka. Aray! Ang sakit na tiyan ko. Hindi kita itutulad sa kanila dahil gusto kong danasin mo ang ginawa mong pagpapahirap sa mga inosenteng kabataan. Naramdaman ko na sa iyo nang gagaling ang pinakamalakas na negatibong enerhiya. Kaya ang ibig lang sabihin nun, ikaw ang sobrang nagpapahirap sa kanila, lalo na sa aking anak. Anak? Sino ba ang anak mo? Iuwi mo na at umalis na kayo rito. Yan ang habang sinasabi ko sa'yo, Larry. Dapat kinikilatis muna yung mga dinudukot natin. Ayan tuloy, may malademonyong nanay ang isa sa mga bihag. Pupukpukin sana ni Vincent ang ulo ng babaeng aswang gamit ang baril. Ngunit laking pagtataka nito na tila ba'y usok lamang naroon at biglang nawawala-wala. Nakita mo yun, Larry? Saan na naman napunta yung babaeng yun? Nawala na naman siya. Parang napupunti na ilaw. Hindi siya pangkaraniwang tao. Buwisit na yun. Pinaglalaruan niya tayo. Oh, bakit natataranta na kayo? Alam niyo bang kayo na lang ang natitirang dalawa? Gusto niyo bang mabuhay o mamatay? Isa lang sa inyo ang bubuhayin ko. Kaya mag-usap na kayo. Bibigyan ko lang kayo ng 1 minuto. Si Vincent na lang ang patay mo. Total marami na yung natikmang babae. Tsaka halos lahat ng bihag. Siya ang nangungunang sumiping. Ako, huwag ka maniwala sa kanya, bro. Ali. Di ba, sabi mo isa sa mga dinukot naman ni anak mo? Siya ang mastermind ng lahat ng to. Tauhan lang niya kami. Sumusunod lang kami sa mga pinag-uutos niya. Tarantado ka! Ikaw nga tong may ideya sa pandudukot eh! Ilalaglag mo pa ako! Para kayong mga bata na nagtuturuan. Samantalang pareho lang naman kayong mga sakim at walang kasing sama. Alam nyo, pareho ko na lang kayong papatayin. Yun nga lang, pahihirapan ko muna ang isa at ang isa naman ay papatayin ko ngayon din. Tarantado ka pala eh. Magpakita ka para makuha mo ang hinahanap mo. Huwag kang magtago sa anino, hangin man yan. Ikaw ang duwag. Malakas na binatukan ni Alma si Larry. Dahilan na mabukulan ito nang tumama sa pintuan ng kotse ang kanyang ulo. Namumuro ka na talaga sa akin ha. Magpakita ka. Hindi yung gumagamit ka ng kapangyarihan mo. Huwag mo siyang galitin. Nakita mo naman siguro yung ginawa niya sa mga kasamahan natin. Utuin mo na lang siya. Baka magustuhan ka pa niya kung maglalambing ka. Ulol! Tumahimik ka nga! Huminto ang paggalaw ng sasakyan. Kaya't muling pinaandar ito ni Vincent. Natawa pa ito nang umandar ang sasakyan. Sa wakas ay makakatakas na sila ni Larry. Ngunit laking gulat nila nang makita sa salamin ang mga kasamahan nilang bangkay na naliligo sa sariling dugo. Lynn! Ron! Norman! Bakit kayo nandito? Huwag niyo sabihin na pati kayo nagbumulto! Hindi kami pumatay sa inyo! Saan kayo pupunta? Akala ko ba sama-sama tayong lahat? Bakit kayo tatakas ng kayo lang? Umalis kayo rito! Patay na kayo! Hayaan niyo na kami makaalis! Mga traitor! Ano bang nangyayari sa atin? Bakit bigla lang tayong minumulto ng mga kasamahan natin? Hoy! Mga animal! Hindi tayo magkakalaban dito! Kundi ang buruang babaeng dapat nating patayin! Nagulat si Vincent nang makita sa salamin na butas ang noo nito at dumadaloy ang dugo sa kanyang noo. Namilog ang kanyang mga mata nang mapansin ang katawan na nakahiga sa driver's seat na walang buhay. Nagulat din ang mga mata ni Larry
nang makita ang replika ng kaibigan sa salamin. Nagpalipat-lipat din ang paningin nito sa walang buhay na si Vincent. Ibig sabihin patay ka na rin, Tol. Pero paano nangyari yun? Patay? Naku, hindi pwede. Hindi ito totoo. Panaginip lang to. Sumagi sa alaala ni Larry nang akmang pupukpukin ni Vincent ang babaeng aswang gamit ang baril, ay may narinig siyang putok at nakitang may tumama sa noo ng kaibigan. Muling nabaling ang kanyang paningin sa salamin. Tanging siya na lamang ang nasa kotse at naging guni-guni na lamang niya ang mga kasamahang nakakausap. Patay na rin si Vincent? Aray! Kailangan ko maabot ang manibela dahil mahuhulog ako sa bangin. Hindi maaari ito. Magpasalamat ka sa akin dahil ikaw ang pinili kong mabuhay kaysa sa kaibigan mong yan. Paano ka nakapasok na naman? Lumayas ka rito! Layas! Sinabi na ng mga inosenteng kabataan sa akin ang tungkol sa pagpapahirap mo sa kanila. Kaya magturusa ka! Umalingaw-ngaw ang mga boses ng kanyang mga kasamahan na siyang sinisisi sa pagkamatay ng mga ito. Pinipilig-pilig nito ang ulo dahil tila mabibingi sa mga sigaw ng mga kasamahan. Tumahimik na nga kayo! Hindi ko kasalanan kung bakit namatay kayo. Yung babaeng aswang, mangkukulam o ano man, siyang sisihin nyo, hindi ako! Mga walang iya kayo, umalis na nga kayo rito! Alis! Bumangga ang kotse sa malaking puno bago nagpagulong-gulong pababa ng bangin. Biglang nawala si Alma sa loob ng kotse, kaya tanging ang sigaw na lamang ni Larry ang umaalingaw-ngaw sa kadiliman ng gabi. Bumagsak ang sasakyan sa batuhan, ngunit nanatiling buhay si Larry. Duguan at pilit itong gumapang upang makalabas ng sasakyan. Ngunit laking takot nito nang mapansin na may nakaabang sa kanyang paglabas na mga mababangis na hayop. Umalis na kayo rito. Hindi ako pagkain. Biglang sinakmal ng baboy ramo ang kanyang pisngi at pinag-agawan ng bahagi ng kanyang katawan hanggang sa luray-luray nito ng mga hayop. Ramdam ni Larry ang bawat pagbaon ng matatalim ng ngipin sa kanyang laman hanggang sa mawalan siya ng buhay. Saan na kaya siya nakarating? Ayun! May sumabog! Hindi kaya kotse na niya yun? Nahulog siya sa bangin at pinagpiestahan ng mga mababangis na hayop ang kanyang katawan. Paano niyo po nagawang labanan sila? Gayong ang dami nila at may mga baril pa. Bago ko sagutin ang iyong katanungan, Gabriel, iyon ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Gabriel, anak, gusto kong magpakilala sa'yo. Ako si Alma. Ako ang nanay mo. Hindi lahat ay maipapaliwanag ng siyensya. Nagmula ako sa angka ng mga aliping aswang na inalila at inaalipusta. Kagaya niyo, pinagmalupitan din ako. Kaya ito ang nangyari sa aking mukha at katawan. Ang mga markang ito ang siyang sanhi ng pagdurusa sa kamay ng masasamang aswang na siyang nagpahirap sa akin. Ngunit ang lahat ng kasamaan ay may hangganan. Gabriel, anak ko, bumalik ako rito dahil alam kong kailangan mo ang tulong ko. Totoo po bang kayo ang nanay ko? Paano mo masasabi yun? Kung ikaw nga ang nanay ko, bakit mo ko iniwan? Alam mo bang
matagal akong naghintay sa pagbabalik mo. Ayokong magpaampon dahil baka kapag umalis ako sa bahay ampunan, dumating ka at magkasalisihan tayo. Anak, patawarin mo ako. Ginawa ko yun para sa kaligtasan mo. Alam kong nanganganib ang buhay natin, lalo na ikaw. Kapag nalaman ng mga aswang na hindi ka anak ni Ramon, ay papatayin ka nila. Pilit akong pinakasal sa kanya, kahit labag man sa damdamin ko. Pinapatay nila ang tatay Pablo mo, at ang sarili ko pang ina ang gumawa nun. Kaya hindi rin sila magdadalawang isip na patayin ka. Itinakas kita, anak, hanggang sa mapadpad ako sa bahay ampunan. At doon kita iniwan. Hindi ako nakabalik agad dahil nahuli ako ng mga tauhan ni Ramon. At ang mga peklat na ito ang siyang alaala ng kanilang parusa sa akin. Ayokong maranasan mo ang nangyari sa akin, anak. Walang araw na hindi kita naiisip. Mahal na mahal ko kayo ng tatay Pablo mo. Ang nunal sa iyong batok, ang siyang palatandaan ko na ikaw nga ang sanggol na iniwan ko. Dahil yan ang nag-uugnay sa ating dalawa. Mula pa nang isilang kita, sa tuwing masama ang pakiramdam mo, kumikirot din ang nunal ko sa likod. Kaya kita natunton ay dahil lumakas ang iyong enerhiya ngayong kabilugan ng buwan. Magiging aswang rin ba ako katulad ninyo? Anak, nanggaling man ako sa angkan ng mga aswang. Ngunit hindi ako kumakain at humihigop ng laman at dugo ng tao. Maaari kang mamuhay bilang isang normal na tao. Lumaki kang normal, kaya yun ka hanggang sa iyong pagtanda. Nagpapasalamat ako sa matandang babae na kumupkup sa iyo. Dahil sa kanya, nabuhay ka. Pero bakit ka napunta sa mga masasamang tao na yun? Inampun ako ni Sir Gustavo, pero sila rin pamangkin po niya. Nang mamatay si Sir Gustavo, inangkin niya lahat ng pera na sana pampaaral ko. Hanggang sa naging miyembro siya ng sindikato. Sinasaktan niya ako sa tuwing hindi ko nagagawa ang pinag-uutos niya. Labag man sa damdamin ko ang ilibing ang mga bangkay na pinatay nila. Wala akong magawa dahil papatayin din nila ako. Kay lupit nila sa amin. Sa tuwing nagkakamali ako, binubugbog nila ako at hindi pinapakain. Gusto kong itakas ang mga dinukot nila, pero hindi ko po sila kayang iligtas. Dahil maging ang sarili ko hindi ko kayang ipagtanggol. Tahan na, anak. Nandito na si nanay. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Pupunan ko ang lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Gabriel. Araw-araw kong pinagdarasal na makasama at mayakap kitang muli. Ito ang lampin mo noong sanggol ka pa. Dala-dala ko ito dahil sa pamamagitan nito nakakasama kita kahit papaano. Hindi na tayo magkakalayong muli. Umiiyak na niyakap ni Alma ang anak. Humagulgol din si Gabriela dahil sa tagal ng kanyang paghihintay ay binalikan din siya ng kanyang ina. Lingid sa kaalaman ni Larry
ay gumamit ng mahikang itim si Alma upang linlangin ang kanilang paningin na siyang nagdulot ng takot upang matalo sila ng misteryosong babae. Makakalaya na rin kami sa pagmamulupit nila sa amin. Mahigit 5 buwan rin kaming nandito. Bawat araw ay tila ba'y pinaparusahan ang mga bihag na binibenta nila sa kanilang mga kliyente. Kahit mga musmus pa hindi nila pinapalampas kapalit ng salapi. Wala na sila, anak. Magiging maayos na rin ang lahat. Ang mga batang narito ay makakauwi na rin sa kani-kanilang bahay. Tatawag po ako ng pulis para ipaalam ang nangyari, Nay. Saksi ang lahat sa kalupitan ng grupo ni Larry. Hindi na isalba ng salapi ang kanilang buhay. Sila mismo ang siyang pumatay sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang kasamaan. Nay, maraming salamat po sa inyo. Nang dahil sa inyo'y ligtas na po kami. May ipagpapatuloy na po namin ang aming mga naudlot na pangarap. Babalik po ko sa pag-aaral. Kinuha ni Gabriel ang bag sa tabi ng bangkay ni Lynn. Alam niyang naglalaman yun ng pera at gagamitin niya yun para makapagsimula silang muli. Hinati niya ang pera sa lahat ng bihag na naroon. Napag-alaman nila na pinaghahanap na rin ng mga kapulisan ng grupo ni Larry. Dahil may nakakita sa mga ito nang dukutin ng mga ito ang isang estudyante. Itinuro ni Gabriel kung saan inilibing ang mga bangkay na namatay. Patawarin niyo po ako. Pinilit nila akong ilibing ang mga bangkay dyan. Ang latay sa likod ko ang siyang patunay ng aking paglabag sa kanilang pinag-uutos. Anak, biktima ka rin nila. Kaya wag mong sisisihin ang sarili mo. Araw-araw kong pinagdadasal ang mga inilibing ko rito. Naririnig ko ang pagmamakaawa nila. Sana manahimik na sila ngayong natagpuan na sila ng mga pulis. Sigurado akong matatahimik na rin sila, anak. Isa kang matapang na bata. Akalain mo, nakayanan mo ang pambubugbog nila sa'yo. Nay, kung nabubuhay lang si Sir Gustavo, natitiyak akong magiging masaya siya dahil nagkita na tayo. Pangako, Nay, mag-aaral ako na mabuti upang makaahon tayo sa hirap. Sa gayon hindi na tayo aalilain ng mga taong mapanghusga. Matapos ang tagpong yun, ay inihatid ng mga pulis sa mga biktima. May bagong naninirahan na rin sa bahay ni Ginoong Gustavo dahil ibinenta na yun ni Larry na sana'y mapupunta yun kay Gabriela. Hinanap nila si Aling Mameng na siyang tumayong ina ng binatilyo habang wala si Alma. Parang malapit lang sa palengke na ninirahan si Aling Mameng. Gusto ko po siyang makita, Nay, dahil alam kong nag-aalala na rin yun sa akin. O sige, anak, hahanapin natin siya sapagkat gusto ko ring magpasalamat sa kanya sa pagmamahal at pag-aalaga niya sa'yo. Siya po ang nagtatanggol sa akin sa tuwing sinasaktan at binubulyawan ako noon ni Larry. Hindi po niya ako pinabayaan, Nay. Mahal ka niya dahil napakabait mong bata. Alam mo ba, anak, parang nabuhay lang ang Tatay Pablo mo. Kamukhang kamukha mo kasi siya. Natigil ang kanilang pag-uusap nang tawagin ng matandang babae si Gabriela. Umiiyak ito ng niyakap ng mahigpit ng binatilyo. Aling Mameng, mabuti at nandito lang pala kayo. Kanina ka pa po namin hinahanap. Magandang araw ho sa inyo. Siya nga po pala, si Nanay Alma po, ang tunay kong ina. Natutuwa ang matanda dahil sa wakas ay nagkita na rin ng mag-ina. May malit na tindahan ng gulay at prutas si Aling Mameng sa palengke. Kumuha rin ng pwesto si Gabriel upang makapagsimula silang mag-ina gamit ang nakuha niyang pera. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa high school hanggang sa makapagkolehiyo at nakapagtapos bilang isang ganap na engineer. Hindi niya ikinahihiya na kahit nag-aaral man siya ay nagtitinda siya sa palengke
at naging kargador matustusan lamang ang kanyang pag-aaral. Halos walang pagsidla ng tuwa si Aling Maming at Aling Alma nang umakyat sa entablado si Gabriel at nakatanggap ng parangal bilang huwarang estudyante. Ipinagmamalaki kita, anak. Ang tunay na katapangan ay ang pagharap sa hamon ng buhay. Hindi ka sumuko, kahit ang dami mo ng pinagdaanan. Hindi ko po sasayangin ang oportunidad na ibinigay sa akin ng mga taong naniwala sa akin. Si Sir Gustavo po ang siyang nagmulat sa akin na hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang pangarap. Matapos ang parangal, ay binisita nila ang puntod ni Ginoong Gustavo. Mangyak-ngyak si Gabriel na ikinukwento ang lahat ng pinagdaanan niya at iprinesenta ang kanyang mga medalya at ipinakilala sa Ginoo ang kanyang ina na nagmula sa angkana ng mga aswang. Wakas,